Sinabi ni Hector na walang araw ngayon doon ang kanilang Lady Hera, tinanong niya rin si Hercules kung anong araw ang ginagawa niyang ito. Pinagpatuloy ni Hercules ang pag-atake sa mga humaharang sa kanyang kawal at sinabi na marahil nga raw ay darating rin doon si Hera kapag sinira na niya ang buong templo. Nagalit si Hector at sinabi na kabastusan ng araw ang ginagawang ito ni Hercules, ang pagiging war hero nga raw nito ay matagal nang nakalipas. Bakit nga raw matatakot kay Hercules ang kagaya niyang Olympus ranker gayong mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan noong makuha nito ang kanyang titulo na pagiging war hero? Sinabihan naman ni Mantheus ang nagagalit na si Hector na dapat nga raw ay maayos nila ito gamit ang usapan at hindi ang labanan, wag nga raw itong magpadalos-dalos lalo na't si Hercules ang kanilang makakalaban. Hindi pinakinggan ni Hector ang payo sa kanya ng kanyang kasamahan at mas pinili na niyang atakihin na lang si Hercules. Napakarami nga raw nila doon para matakot sa nag-iisang kalaban. Sumigaw si Mantheus para sabihan ng kasamahan niyang si Hector na umatras daw muna ito. Maghintay na nga raw muna ito dahil papunta na rin doon ang kanilang hinihinging tulong. Nabahala si Hector nung hindi tumalab ang ginawa niyang pag-atake, hindi niya nga raw malaman kung tumama ba ito o binaliwala lang ito ni Hercules. Si Hercules naman ang sunod na gumawa ng kanyang pag-atake na siya namang ikinamatay agad ng pangahas na si Hector. Pinayuhan ni Hercules ang mga nasa harapan niyang kawal na tumawag pa raw ang mga ito ng marami kung gusto talaga ng mga itong talunin siya. Naisip ng kinikilabutan na si Mantheus na hindi nga raw kasinungalingan ang bansagan si Hercules bilang isang giant slayer. Nagsalita muli si Hercules at sinabi na wala nga raw siyang pakialam kung umabot man ng daan-daan o libo-libo ang bilang ng mga ito. Lahat nga raw ng pumigil sa kanya ay kamatayan lamang ang kahahantungan. Habang natutulog si Yuan ay bigla itong nakatanggap ng sunod-sunod na mensahe sa kanyang player kit na nagmula kay Hargon. Tinatanong nito ang ating bida kung may kinalaman ba raw ito sa nangyari. Sinabi niya na pinabagsak na nga raw ni Hercules ang templo ni Hera. Naisip ni Yuan na mukhang sinimulan na nga raw ni Hercules ang paghihiganti nito. Sinagot niya ang mensahe ni Hargon at sinabi na kakampi na nga raw nila si Hercules, siya nga rin daw ang nagsabi dito na doon magsimula ng panggugulo sa templo ni Hera. Nagulat si Hargon at nagtanong sa ating bida kung ano nga raw ang ginawa nito para makumbinsi si Hercules. Itinuloy na ni Yuan ang pagpapahinga nito at hindi na muna pinansin ang pangungulit ni Hargon. Nainis naman si Hargon at nagtanong kung bakit hindi na nga raw siya sinagot ng ating bida, mukhang tinulugan na nga raw siya nito. Nakatanggap muli ng mensahe si Yuan at sa pagkakataong ito ay nagmula na ito kay Hades, sinabi nito sa kanya na nakahanda na nga raw sila. Nawala ang antok ng ating bida at agad na bumangon sa kanyang pagkakahiga. Naisip niya na sa wakas nga raw ay dumating na ang balita na kanyang pinakahihintay. Inis na si Hargon dahil hindi na siya nakatanggap ng sagot mula kay Yuan. Tinanong niya muli ang ating bida kung ano nga raw ang ginawa nito para makumbinsi si Hercules. Nagtanong din si Hargon kung nasaang palapag daw si Yuan, at nagyakag din siya na magkita nga raw sila ngayon. Naisip ng ating bida na hindi nga raw siya nagkamali sa paglalagay ng kahit isa sa mga hawak niyang pyesa. Isa na nga lang daw ang kailangan niyang gawin ngayon, iyon nga raw ay ang isama rin sa kanila ang haligi na maaaring magpahina ng loob ni Zeus. Pinadalhan ni Yuan si Hargon ng isang mensahe, sinabi niya na magpunta nga raw ito sa ika-42 palapag, may sasabihin nga raw siya at maaari itong makatulong. Agad namang nagtungo si Hargon sa ika-42 palapag para tagpuin ang ating bida. Nakita niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng mundong Hell. Nagulat si Hargon sa iminungkahi sa kanya ni Yuan noong magkausap na sila. Sinabihan ng ating bida si Hargon na sumali rin daw ito ng direkta sa gagawin nilang pakikipaglaban laban sa ama nitong si Zeus. Nagtanong si Hargon kung bakit daw ito sinasabi sa kanya ni Yuan. Nagtanong din ng ating bida kay Hargon na hindi ba raw matagal na itong naghahanda para kalabanin ang kanyang ama, nagbago na ba raw ang isip nito? Sumagot naman si Hargon ng ibang araw ang pinaplano niya kaysa sa iminumungkahi ni Yuan. Ang ama niya nga raw ay kilala sa mga titulo na King of Olympus, Ruler of the Skies, Lord of the Lightning Bolt, at ito rin daw ang kasalukuyang rank 9 sa lahat ng mga high rankers. Sinabi niya sa ating bida na malamang nga raw ay alam na alam nito kung gaano kataas ang ika-9 na pwesto sa loob ng tower. Binanggit din ni Hargon na napakabilis nga raw ng kanyang pag-akyat kumpara sa ibang mga players,
Pero para nga lang daw siyang isang alikabok kung ikukumpara ang lakas niya sa lakas ng kanyang ama. Sinabi niya kay Yuan na kahit nga raw gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas ay wala rin daw siya masyadong maitutulong, kaya ano nga raw ang dahilan kung bakit pinapasali siya ng ating bida sa magaganap na laban. Sumagot naman agad si Yuan at sinabi na may napakalaki nga raw siyang dahilan kaya niya ito iminungkahi. Sinabi ni Hargan na alam niya raw na hindi magsasalita ang ating bida ng walang saysay, pero gusto niya nga raw munang marinig ang dahilan nito. Sumagot naman si Yuan at sinabi na may dalawang araw siyang dahilan. Tinanong niya si Hargan kung alin nga raw ang gusto nitong unang marinig. Sinabi ng ating bida na nabuo nga raw ang padalawang rason ng dahil sa ebidensya ng unang rason. Binalaan niya rin si Hargan na tiyak na magugulat nga raw ito kapag narinig na nito ang una niyang rason. Sumagot si Hargan na wala nga raw ni kahit isa sa mga sinabi sa kanya ni Yuan ang hindi siya nagulat. Huwag na nga raw itong magpaligoy-ligoy pa ng pagsasalita at sabihin na agad ito sa kanya. Sinabi ng ating bida na iisa nga lang daw ang anak na minahal ni Zeus. Sinabi niya na ito nga raw ay si Hargan, ito nga lang daw ang anak na totoong minahal ng kanyang ama. Natahimik si Hargan matapos marinig ang sinabi sa kanya ni Yuan. Ilang minuto rin itong natahimik dahil hindi niya inasahan ang impormasyon na kanyang nalaman. Nagsalita na si Hargan at sinabi na hindi niya nga raw ito maintindihan, ano nga raw ang magiging epekto nito. Hanggang sa napagtanto na niya ang pinaplano ng ating bida, ngayon nga raw ay malinaw na sa kanya kung bakit hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Plano nga raw ni Yuan na pasalihin siya sa magaganap na laban, para panghinaan ng loob si Zeus kapag nakita nito na kinakalaban siya ng pinakamamahal niyang anak. Nahirapan si Hargan na kontrolin ang kanyang emosyon kaya naglalabasan sa kanyang katawan ang kuryente niyang kapangyarihan. Hindi niya malaman ang dahilan kung bakit siya mamahalin ng kanyang ama. Nagpapasalamat nga raw siya sa kanyang ama dahil hindi siya isisilang kung wala ito, pero ang kanyang ina nga raw ang tanging nagpalaki sa kanya. Kung may magmamahal nga raw sa kanya, naniniwala nga raw siya na ito ay ang kanyang ina. Sinabi rin ni Hargan sa ating bida na alam daw nito kung ano ang landas na tinatahak ng kanyang ama. Gaya na nga lang daw ng gamitin ng mga ito ang emosyon ni Hercules para gawing sandata laban sa mga giant. Ang prioridad nga raw ng Olympus ay ang makakuha ng magagandang resulta kahit na sa anong klase ng pamamaraan. Wala nga raw ang mga itong pakialam sa kahit na anong bagay makamit lang nila ang kanilang mga layunin. Hindi pa rin matanggap ni Hargan ang sinabi ni Yuan na siya ang anak na mahal ni Zeus. Sinabi ng ating bida na kung hindi pa nga rin daw naniniwala sa kanya si Hargan ay wala na raw siyang ibang maipapaliwanag, pero hindi nga raw kasinungalingan ang sinabi niyang ito. Sumagot naman si Hargan nang naniniwala nga raw siya na hindi nagsisinungaling ang ating bida. Lahat nga raw ng mga sinabi nito ay puro totoo, na para bang nanggaling ito mula sa hinaharap. Sinabi ni Hargan na kailangan niya lang daw iproseso ang nalaman niyang ito, bigyan nga raw muna siya ni Yuan ng kahit na kaunting minuto. Naisip ng ating bida na hindi nga raw madali ang pinagdadaanan ngayon ni Hargan, mukhang kailangan pa nga raw niyang antabayanan kung magbabago ba ito ng desisyon kapag narinig na nito ang lahat ng kanyang rason. Nainis si Hargan at sinabi na nagmo-moment pa nga raw siya kaya sino ba raw itong nagpadala ng mensahe ng ganoong oras. Nagulat si Yuan noong sabihin ni Hargan na may malaki raw silang problema. Pinadalhan nga raw siya ng mensahe ng kanyang kuya Apollo na inuutusan sila ng kanilang ama na atakihin ang Heavenly Demonic Cult. Agad na rumente si Yuan ng isang Sun Chariot replica para mabilis silang makarating ni Hargan sa Mount Heaven. Sinabihan ni Hargan ang ating bida na tinatarget na nga raw ito ngayon ng Olympus. Hindi naman inintindi ni Yuan ang sinabi ni Hargan. Tinanong niya ang kanyang kaibigan kung nakapag-umpisa na ba raw ito sa kanyang preparasyon. Sumagot naman ng hindi pa si Hargan, pero kailangan na raw matigil agad ang digmaan kahit na ano pa man ang mangyari. Hindi nga raw siya maaaring umupo na lang at panuurin ang pagkamatay ng libu-libong tao nang walang dahilan. Tinanong ni Hargan si Yuan kung natawagan na ba raw nito ang mga taga-Heavenly Demonic Cult. Sumagot naman ng oo ang ating bida. Sinabi niya nga raw sa mga ito na papunta na siya sa ikasampung palapag at sinabihan niya ang mga ito na mag-ingat. Sinabi rin ni Yuan kay Hargan na naroon naman daw si Chon Mujin at ang apat na Heavenly Lord kaya magiging ayos lang ang mga ito. Naisip ng ating bida na naniniwala nga raw siya na makakaligtas ang mga ito, pero bakit nga raw kinukutuban siya ngayon ng masama?
Wala nga raw doon ang Apollyon siblings dahil inutusan ito ni Zeus para bantayan si Hades. Malamang nga raw ay sina Athena, Hermes at Odysseus ang aatake ngayon sa Heavenly Demonic Cult. Napapaisip siya kung humingi ba raw kaya ang mga ito ng tulong sa ibang guild. Pero sa palagay niya nga raw ay walang kahit na sinong guild ang gustong masangkot sa Olympus sa ganoong pagkakataon. Matapos makapag-isip ay sinabi ni Yuan na baka nga raw gagamitin na ni Zeus ang itinatago nitong baraha. Nagtanong si Hargon kung sino ba raw ito, tinanong niya rin ang ating bida kung kilala niya ba raw ito. Sumagot si Yuan na may isang araw high ranker ang matagal nang nakakulong sa loob ng Olympus. Kahit nga raw sa buong Olympus, palagay niya ay wala sa 10 ang nakakaalam sa pangalan nito. Mas lalo pang nagtaka si Hargon na kung isang araw itong sikreto, paano nga raw ito nalaman ng ating bida? Tinanong niya rin si Yuan kung bakit nga raw sa palagay nito ay gagamitin na ito ng kanyang ama. Sumagot naman ang ating bida nang dahil daw wala ng saysay kung itatago pa niya ito. Hindi na nga raw mangyayari ang sunod na Gigantomachie nang dahil sa lumipat na ng panig si Hercules at nagkawatak-watak na rin ang Big Three Gods. Hindi rin daw ng mga ito nakuha si Hephaestus sa kanilang panig na siya dapat magsusupply sa kanila ng mga sandata. Marahil nga raw ay may mangyayari pang digmaan pagdating ng araw, pero aabutin pa nga raw ng ilang libong taon ang Olympus bago nito mapalakas muli ang kanilang puwersa. Kaya hindi na nga raw nakakapagtaka kung gamitin na ni Zeus ang itinatago nitong baraha sa ganoong sitwasyon. Wala na nga raw itong pakialam kung ilagay niya man sa panganib ang kanyang buhay maging ang buhay ng kanyang mga tauhan. Sinabi ni Hargon na mukhang ito nga raw pala ang hidden trump card ng kanyang ama. Hindi niya nga rin daw maisip na malalagay ang kanyang ama sa panganib. Sinabi naman ng ating bida na umaasa nga raw siya na mali sana ang kanyang pag-aalala, pero kailangan na nga raw niyang bilisan dahil masama nga raw ang kutob niyang ito. Matagumpay na nakapasok ang isang lumilipad na barko sa kampo ng Heavenly Demonic Cult. Lula ng barkong ito ang kapitan na si Odysseus, naroon din sina Athena at Hermes pati na rin ang napakaraming kawal sa panig ng Olympus. Sakay din ng barkong ito ang isang bagay na nagsisilbing lalagyan o kulungan. Habang pinagmamasdan nito ni Athena ay naalala niya ang dahilan ng pagsugod nila doon. Inutusan siya noon ng kanyang ama na lusubin daw niya ang Heavenly Demonic Cult para maitumba na nila si Kim Yuan. Sinabi ni Athena sa kanyang ama na bukod nga raw kay Chon Mujin ay nasa panig din ni Yuan ang isa sa mga clone ni Son Ogong. Kakailanganin niya nga raw ng kahit na 4 na high ranker para talunin ang mga ito. Sumagot naman si Zeus at sinabihan si Athena na isama nga raw nito sina Odysseus pati na rin si Hermes, siya na nga raw ang bahala bukas sa isa pa nilang isasama. Sinabi ni Zeus na kailangan na nga raw nilang iligpit ang kanilang mga kalaban, kahit pa nga raw kailanganin na niyang ilabas ang kanyang baraha. Sinabihan si Athena ng kanyang kapatid na tinatawag nga lang daw sila ng kanilang ama kapag may ganoong klase ng problema. Sinabihan naman ito ni Athena na wag nga raw itong magiging pabaya, dapat nga raw ay makipaglaban ito ng maayos. Ang kapatid na kausap ni Athena ay ang ruler of freedom and thieves at ang isa sa mga high ranker ng Olympus na si Hermes. Sinabi ni Hermes na susubukan niya nga raw ibigay ang kanyang makakaya kahit na ayaw niyang makipaglaban, nang sa ganoon nga raw ay matapos na nila ito ng maaga. Nagulat si Hermes noong maramdaman nito ang napakalakas na kapangyarihan na patungo sa kanilang direksyon. Sa lakas ng pag-ataking ito ay agad na nawasak ang pinakaunahan ng sinasakyan nilang barko. Nagtamo man ng malaking pinsala ang barko pero hindi agad ito bumagsak dahil sa sinuportahan nito ni Hermes gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatingin ng mga taga-Olympus sa ibaba ay doon nila nakita ang isang nagkukulay pulang kapangyarihan na nag-iitsurang higante. Ibinaba na ni Hermes ang barko na kanilang sinasakyan, nangangamba siya dahil napakadali nga raw nilang maaatake kapag nanatili sila sa itaas. Sinabihan ni Athena si Hermes na bakit daw hindi nito inilagay sa isang ligtas na lugar ang sinasakyan nilang barko. Nataranta naman si Hermes sa pagsesermon sa kanya ni Athena at sinabi na hindi niya nga raw ito inaasahan. Hindi pa nga raw ito nangyayari noon kahit noong nakipaglaban sila sa Gigantomachie. Naisip ni Athena na kagagawan nga raw ito ng heavenly demon na si Chon Mujin. Akala nga raw niya ay namumuhay lang ito sa kabundukan na parang isang monghe, napapaisip siya kung hindi ba raw ito tumigil sa pagsasanay kaya mas lalo pa itong lumakas.
Sa pagkakataong itong araw ay binasag na ng tao na may hawak sa kalahati ng kapangyarihan ng Muram World ang pananahimik nito. Mukhang simula nga raw sa mga araw na ito ay makikilala na muli ng iba ang totoong lakas ng Heavenly Demonic Cult. Pagka-atake ni Chon Mujin gamit ang kanyang Heavenly Demon Spirit, ay sinabi nito sa kanilang mga miyembro na nabigyan ng araw niya ang mga taga-Olympus ng isang magandang pagsalubong. Doon na niya sinabihan ang lahat na pakinggan daw ng mga ito ang kanyang ipag-uutos. Sabay-sabay daw nilang protektahan ang Mount Heaven at ang kanilang Heavenly Demonic Cult. Agad na nagsisugod ang lahat ng mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult para atakihin ang mga lumusob sa kanila na mga taga-Olympus, pinangungunahan ng 4 na Heavenly Lord ang pagsugod nilang ito. Ginamit ni Hermes ang espesyal nitong staff para hugutin at paliparin ang lahat ng nasa paligid niyang puno. Nabahala ang Fist Lord at Tao Lord noong makita ng mga ito na natanggalan ng mga sanga ang mga lumilipad na puno hanggang sa maging matulis ang pinakadulo ng mga ito. Noong tapos na ang paghahanda ni Hermes ay doon na nito sabay-sabay na ibinagsak sa mga papasugod na mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult ang mga pinatulis niyang puno. Sinabihan ni Athena si Hermes na ito na nga raw ang bahala sa 4 na lalaki na nasa unahan, talunin nga raw nito ang mga Heavenly Lord at nang ikahiya na ng mga ito ang kanilang mga pangalan. Natuwa naman si Hermes at sinabi kay Athena na yun na nga rin daw ang kanyang binabalak. Humiyaw ng malakas si Athena para marinig siya ng kanilang mga kawal. Inutusan niya ang lahat ng mga ito na ihanda na ang kani-kanilang sandata at lipunin na ang buong Heavenly Demonic Cult. Nagsimula ng maglaban ang mga miyembro ng Heavenly Demonic Cult at ang mga kawal ng Olympus. Halos kada minuto ay ilang mga tao na ang bumabagsak sa kamay ng kani-kanilang mga kalaban. Kinailangan ng 4 na Heavenly Lord na magtulong-tulong para mapigilan ang pag-atake na ginagawa ni Hermes. Napakalaki man ng kanilang inilakas pero wala pa rin ito kung ikukumpara sa lakas ng isa sa mga top ranker ng Olympus. Nainis ang Fist Lord at sinabi na talagang nababaliw na nga raw ang mga walang hiyang taga-Olympus, napakalakas na raw ng loob ng mga ito para sugurin ang kanilang Heavenly Demonic Cult. Nagsalita ang Tao Lord at sinabi na nangyari nga raw ito nang dahil sa tumanggap sila ng tagalabas na walang ugnayan sa Mount Heaven. Basta na nga lang daw nilang ibinigay ang posisyon na pagiging Vice Lord nang dahil lang sa nakuha nito ang kanilang Holy Fire. Nagalit ang Fist Lord at sinabihan ang Tao Lord na nasisiraan na ba raw ito ng ulo, ano nga raw ang karapatan nito para magsalita ng ganoon sa kanilang Vice Lord. Napansin ni Hermes ang pagtatalo ng dalawa kaya mas nilakasan pa niya ang ginagawa niyang pag-atake. Napaatras ang Tao Lord at ang Fist Lord nang dahil sa nawala ang focus ng mga ito sa kanilang pakikipaglaban, mabuti na lang at nadepensahan pa rin ito ng pinagsamang kapangyarihan ng Sword Lord at Spear Lord. Sinabihan ng Spear Lord ang Fist Lord at Tao Lord na tumigil na nga raw ang mga ito, hindi nga raw ito ang oras para doon pa sila magtalo. Nagsalita naman si Hermes at sinabi na napakagulo nga raw pala ng guild na ito. Nagkaroon ng butas ang isang lalagyan noong atakihin ng Heavenly Demon ang napakalaking barko. Nagtanong ang taong nasa loob nito kung ano ba raw ang kailangan niyang gawin. Sumagot naman si Athena na kailangan lang daw nitong manatili doon hanggang sa makatanggap na ito ng utos. Nagtanong muli ang taong nasa loob kung palalabasin ba raw siya ni Athena kapag nakinig siya ng maayos. Sasagot na sana si Athena pero bigla itong nakarinig ng boses na bumabanggit sa kanyang pangalan. Nabahala si Athena dahil mukhang boses nga raw ito ng Heavenly Demon na si Chon Mujin. Hindi nakatugon si Athena kaya nagtanong muli ang taong nasa loob ng lalagyan kung palalabasin ba raw siya nito. Sumagot na si Athena at sinabi na gagawin nga raw nila ito dahil iyon ang ipinangako ng kanyang ama. Doon na nga lang daw muna ito sa loob ng lalagyan hanggang sa tawagin niya ito. Pagkaalis ni Athena ay napaisip ang taong nasa loob kung sino ang ama na tinutukoy nito. Hanggang sa dahan-dahang nabuo sa isipan niya ang pangalan ni Zeus. Iba't ibang negatibong emosyon ang nararamdaman ng taong ito habang sinasambit ng ilang beses ang pangalan ni Zeus. Humihingi din ito ng pasensya dahil nakagawa nga raw siya ng isang pagkakamali. Hinihiling niya na sana nga raw ay hayaan na siya ng mga itong lumabas. Kahit medyo malayo pa sina Yuan ay naramdaman na agad ng mahiwagang itlog ang emosyon ng taong ito. Maging ang espesyal nitong kapangyarihan ay unti-unti na ring nagigising. Hanggang sa nakatanggap ng notification ng ating bida na inilalabas daw ng mahiwagang itlog ang mga pangil nito.